Alright, magandang araw mga kababayan, AJ Commentaries. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Pag-usapan po natin yung naging pahayag kanina ni Senator Erwin Tulfo kung saan pinatikos nga niya at mukhang itinatama niya yung direksyon ng impeachment trial nung kanyang bigyan diin na ang impeachment trial ay para lamang sana doon sa pagdinig sa kinakaharap na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman natin mga kababayan, nakalagay sa ating konstitusyon sa Article 11 Section 3 Paragraph 6, nakalagay po doon, the Senate shall have the sole power to try and decide all power or all cases of impeachment, mga kababayan. So dapat ginagawa nilang paglilitis doon sa Senado sa impeachment trial, sa impeachment court, at hindi ginagamit ang oras ng impeachment court para sa mga personal na mga problema o mga personal na mga sagot sa mga kinakaharap nilang mga sitwasyon ngayon. Ang particular pong pinag-uusapan dyan ay yung mga ginagawa ng magkapatid na Cayetano sa tuwing mag-uumpisa ang impeachment trial. Nag-uumpisa sila ng mga bagay o mga manifestations nila na hindi naman tungkol sa impeachment trial, tungkol sa kanila, na pwede nilang gawin sa plenaryo. Kung matatandaan po ninyo, sa tuwing may plenaryo, kapag nagko-convene ang legislative, ang Senado, mga kababayan, bilang isang legislative body, doon nila pwedeng talakayin yung mga bagay na dapat nilang talakayin bilang mambabatas, hindi sa impeachment court. Ang impeachment court, gaya ng sabi natin, ay patungkol dapat sana doon sa kinakaharap na asunto ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi nga ganun nangyayari at dumadagdag pa si Robin Padilla. Ginagawa nilang oras yon para ilabas yung kanilang mga hinanaing at mga kinakasangkutan na problema na nasasayang ang oras. Hindi nyo pong iisipin, 2 linggo na po nagdaan pero 2 witness lamang po ang naipresenta. Nauubos po ang oras, sayang ang oras ng impeachment, at ang nagbabayad dyan ay ang taong bayan. So kitang-kita po natin yung pagiging masasabi nating bitterness kay Alan Cayetano sa maraming pagkakataon. At kanina nga, sa naging hearing kanina, hindi na natiis ni Senator Erwin Tulfo. Pinuna rin naman natin niya kanina, mga kababayan, yung mga judge na nandoon sa hearing pero paalis-alis. Last week po, may pagkakataon halos 2 oras wala doon si Alan Cayetano, si Robin Padilla at iba pang mga minority. Babalik sila, kaya pong matatandaan nyo yung first week, pag bumabalik sila Robin Padilla, nagtatanong sila ng mga tanong na nasasagot na. Tulad ng sa credentials, ano bang school na o classes na dinaanan ng unang testigo, si Kalilong, napaliwanag na yun ng unang oras mga kababayan. Kasi nga wala sila doon. Ngayon, kung paalis-alis pala sila, paano sila makakapaghatol ng maayos na hatol? Di po ba sa isang trial, ang judge ay dapat nandoon? Kailangan niya marinig ang bawat panig. So ngayon, ang punto nila, pag nakakastigo tong grupo na to, ang punto nila Senator Alan Cayetano, iniisa-isa sila sa pamamagitan ng mga pagsampa ng mga kaso sa kanila. Ang hindi niya naiisip siguro, o in denial pa siya, mga kababayan, kung bakit tila sa minority na pupunta ang mga kaso, ay dahil may mga dapat imbestigahan sa kanila. Unang-una si Marcoleta, mga kababayan, umamin siya sa krimen na nagawa niya. Umamin na tumanggap siya ng 75 million. Magkakaibang oras, magkakaibang araw, magkakaibang tao, habang siya ay nakaupo bilang kongresista. Ito po ay maliwanag na paglabag sa Republic Act 7080 o Anti-Plunder Law. Pinaliwanag po natin sa nakaraan kong video yung doon sa Section 2 ng Republic Act 7080 at ganoon din sa Section 1 Paragraph D number 2, mga kababayan. Malinaw doon na nakatanggap siya ng pera habang siya nakaupong kongresista. At yan po ay hindi hinanap ang ebidensya. Pinaliwanag po niya yan sa kanilang TV show. Kaya hindi pwedeng isang tabi ng ombudsman, mga kababayan, na huwag kasuhan kasi may isang tao na nagsasabi at pinapaliwanag yung krimen na nagawa niya. So dapat talaga siya makakasuhan. Si Robin Padilla naman sa kabilang banda, may obstruction of justice. Hindi lang dahil sa pag-iimbestiga ang ginawa, kundi lantaran niyang pinapamuka sa taong bayan, nakasama siya nung lumabas si Senator Bato de la Rosa na
base sa kanila ay dapat nasa Senate Protective Custody na wala namang ganon. Binibigay lamang yun mga kababayan sa witness na isinasalang sa mga hearing. Pero dahil nga ganon na ang sitwasyon mga kababayan, may mga kaso sila. Bakit daw sa majority wala? Paano mo kakasuhan kung wala naman dapat ikaso? At ngayon yung SEA Games mga kababayan, ang pinagtataka natin dito sa SEA Games mga kababayan, kay Alan Cayetano, bakit siya pumiyok? Bakit siya nagsalita? Ang sinabi, ang iimbestigahan ay yung proseso yung mga nangyari doon sa SEA Games mga kababayan. Proclaim na chairman si Senator Alan Cayetano na noon ay DFA Secretary. Ang problema niya mga kababayan, sabi ni NBI Director Matibag, sa mga dokumentong ibinigay sa kanya at ipinasa sa kanya, walang pangalang Alan Cayetano sa Board of Directors or Board Members. Ibig sabihin mga kababayan, hindi ka pwede maging chairman kung hindi ka man lang miyembro ng Board of Directors. Hindi ka rin naman pwede i-appoint dahil NGO yung organisasyon na yon. Hindi ka pwede i-appoint na presidente. Ngayon, siguro, in-appoint siyang interim sa ibang parte. Ngayon, ang ginawa ay nag-assume siguro, kaya marami siya ngayon kailangan ipaliwanag. Sa kanya muli nanggaling. Itong grupong to, sa kanya lang nanggagaling yung dapat imbestigahan sa kanila. Kung hindi siya pumiyok, kung hindi siya nag-react, hindi naman dapat siya kasali, di ba mga kasama? Dahil ngayon, dahil nag-react na siya, dapat talagang imbestigahan. Bakit ka naging chairman ng isang organisasyon na hindi ka naman miyembro? Hindi ka board of members o board of directors. Kaya marami pa siyang kailangan ipaliwanag kasi the way na pagtatanong niya doon sa impeachment trial obviously biased mga kababayan. Kaya hindi mo maiiwasan na maisip na tama talaga sa Senator Erwin Tulfo nung nagkaroon siya ng manifestation na dapat gamitin ng oras sa tama. Ang impeachment trial para lamang sa impeachment proceedings at hindi dahil o dapat para sa mga bagay na hindi naman sang-ayon o tugma doon sa nililitis. Kasi unfair nga naman doon, hindi lamang sa taong bayan, kundi doon mismo sa nililitis. Sabi nga nila, justice delayed, justice denied. Pero ganun pa man, mga kababayan, yung punto na ginagamit yung oras para ma-delay, marami pong anggulo yun. Maaari may hinihintay silang desisyon sa Korte Suprema na pwede pumabot sa kanila, kaya dinidelay nila, sinusubukan nilang huwag agad matapos ang mga argumento. Pero kung tutuusin, yung mga tanong lalo na ni Robert Padilla, hindi nakakatulong doon sa hearing. Yung kanyang pag-lecture tungkol sa Romanov at doon sa pagiging komunista, walang connection mga kababayan. At di nga natin alam kung talagang naiintindihan niya yung pinapaliwanag niya. Mahilig siyang maglabas ng isang mga idea, siguro nabanggit ng kanyang staff, pero hindi niya kayang panindigan kapag mahabaan na. Nawawala siya mga kababayan, nauubos ang kanyang line of thought, kumbaga, sa kanyang pinapaliwanag. Kung bakit, ulitin ko lang mga kabayan, bakit pakunti ang minority, kaya dahil din sa mga kasong dapat imbestigahan na sila mismo mga kababayan ang nagbibigay ng pruweba. Bakit sila kailangan paliwanag? Kaya yung kaso sa SEA Games at yung ngayon may binubulgar ngayon si Senator Lacson patungkol dun sa flood control sa Taguig. Yan ay isa pang dapat pag-usapan mga kababayan. Hanggang dito po muna. Maraming salamat. AJ Comentaros po. Sana po subscribe kayo, comment at like mga kababayan. Salamat po sa inyo.